Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habang, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habang, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami ay mapuspos. Kaya't inihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong saluman naming ugali ipinalit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya. Isang binatang nangangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa nagbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinahatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangan ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilalahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, yamang binigyan ka ng Diyos ng katarungang gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol
sa usaping ito. Pagkatapos nagsalita si Daniel, "Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin." Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan. Inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inaliyo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan sa Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Ganon. Pakli naman ni Daniel, "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom, matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinararatang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang yo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ika'y may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ang kaaway.
Malulugod ka sa akin, ang naulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseyo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ang amang nagsugo sa akin." Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, hindi makikilala rin, siya'y makikilala rin ninyo." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo, sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya, sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. April 7 po ngayon, Lunes sa 5th week of Lent. Nandyan po yan. Nagpapatuloy po sa araw na ito ang tinema kahapon ng ating mga pagbasa, na kung ikaw ay sumasa Diyos, sumasa iyo rin ang Diyos. Ito po ang nakita nating maliwanag sa karanasan ni Susana sa unang pagbasa. Ang Diyos kasi ng pag-ibig at kapayapaan ay Diyos din na hukom, Diyos ng katarungan. Sinabi ng poong mahal sa gospel antiphon natin ngayon, yun pong gospel antiphon, ito po yung kinakanta ng kantor kanina, bago basahin ng pari ang ebanghelyo. Check ko lang, baka man mali ang aking So, ang kinanta niya kanina ay, sinabi ng poong mahal
di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Ayun. Yun nga. Sa halip, ang nais po niya, base sa ating mga pagbasa, ay magkamit ng katarungan ang mga naaapi at makapagbagong buhay ang mga nagkasala. Kumpara sa babaeng inakusahan kahapon ng pakikiapid na tumahimik, ang nasabi lang niya wala pong nagparusa sa akin. Umalis na silang lahat. Tayo na lang dalawa natira. Sabi niya sa Nazareno. Nanahimik siya. At sa ating pagninilay kahapon, na-realize natin na may mga pagkakataong maigi pa, mabuti pa ang manahimik para maitaguyod ang karangalan, ang dignidad at matindigan ang katotohanan. Ngayon, si Susana ay kaiba naman doon sa babae kahapon. Siya buong tapang niyang dinipensahan ang kanyang sarili. Pero habang ipinagtatanggol po niya ang kanyang sarili, nagtiwala rin po siya, natutulungan siya ng Diyos. Ang binasa po kanina ng lektora ay yung maigsing version ng ating unang pagbasa. Pero habang kumakanta yung kantor kanina, hinahanap ko doon sa mahabang version, hindi ko naman mahagilap. Pero meron po doon isang linya na sinabi si Susana. Ang sabi po niya, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. So yun pong maigsing pangungusap na yun ni Susana ay parang profession of faith niya. Pagpapahayag niya ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Pagpapahayag niya ng tiwala sa Diyos, natutulungan siya sa kanyang precarious situation na yun. Yung precarious situation, yung hindi niya malaman kung siya ba ay mavivindicate o mapaparusahan. Nakasalang siya sa balag ng alanganin, kumbaga. Ganun pa man, kamangha-mangha ang ipinakita niyang katatagan dahil sa kanyang tiwala sa Diyos. Katulad po niya ni Susana na may banal na takot sa Diyos at buong pusong nagtiwala sa Kanya, katiwasayan din ng kalooban at kapayapaan ng pag-iisip ang dulot sa atin ng banal na takot at pagtitiwala sa Diyos. Sa mga pagkakataong parang napakalabo ng lahat sa atin, hindi tayo sigurado sa landasing ating tinatahak sa buhay, walang katiyakan kung ano ang naghihintay sa kinabukasan. Ang nasisigurado po natin, katulad ng nasigurado ni Susana sa kaniyang sarili, naririyan ang Diyos para sa atin. Kung paanong nariyan siya para kay Susana. Ginagabayan niya tayo at pinapatnubayan lalo na ng liwanag ni Kristo. Mga kapatid, habang papalapit po tayo ng papalapit sa Semana Santa at sa Easter, ngayon pa lang ay ipinagbabadya na po ng Nazareno sa ating Ebanghelyo ang liwanag ng pag-asang ating tatamasahin dahil sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Para bang sa pagkakataong ito, itong ating pinaghahandaan, para bang muling malilikha ang liwanag. Maaabot po ng liwanag ni Kristo anumang uri ng karimlan. Hindi po yan katulad ng
liwanag na nanggagaling sa ating mga artificial na mga ilaw. Pagtakpan mo halimbawa yung ilaw na yun na nakakasilaw, na hindi ko na kayo makita dahil sa sobrang liwanag, kahit yan ay napakaliwanag, yun hong nasa loob ng drum na yun, hindi abot ng kanyang liwanag. Pag binuksan mo yan, saka siya maaabot. Makatitiyakan na ngayon, habang sarado yun, madilim doon. Pero ang liwanag ni Kristo, anumang uri ng karimlan, ay kaya niya pong maabot. Karimlan katulad ng kasalanan, pagkasuklam, at pagkasiphayo. Yung pong pagkasiphayo, malalim na Tagalog sa despair. Ang liwanag ni Kristo, ang siya namang sa atin ay magdadala ng pag-asa at kapayapaan. Tayo man po ay hinihikayat na salaminin sa mundong ating ginagalawan ang kanyang liwanag sa maraming paraan, gaya ng pagtataguyod ng pag-ibig, habag, at katarungan. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming magsilbing tagapagdala ng inyong liwanag. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naaalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin, nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan, katulad ng pagkahabag ng Panginoong Diyos kay Susana. Sa bawat pagdalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tignan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Sa sandali ng katahimikan, idalangin natin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, nagtitiwala po kaming pinakikinggan ninyo ang aming mga panalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat iniyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alay.
handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan, Tanggapin nawan ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at tadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubos sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at ibibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang buog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking
kasisindakan sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan, at do'y humingi sa kanya ng patnubay sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng mesa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagi inawa nitong walang hilig na masama, at sa gayoy maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Hesukristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang inyong kasakutan na may utang na loob na tinatanaw.
basbasan din po ninyo ang daladala naming mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, pumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuko ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.